Alin nga ba ang mas masakit? Yung araw-araw mo na siyang china-chat. Araw-araw mong hinihintay ang reply niya. Tapos isang araw na-realize mo, ikaw lang pala ang may pake. O ito, binigay mo na lahat ng effort mo. Binigay mo na lahat ng oras mo. Pero sa huli, mas pinili pa niya yung taong wala namang ginagawa para sa kanya. Alam mo ba kung bakit ganun? Kasi ito ang totoo at masakit mang marinig, hindi kanya namimiss. Hindi kanya hinahanap. Hindi kanya iniisip bago siya matulog. At ang pinakamasakit, baka hindi kanya kailanman mamiss kung patuloy kang ganyan. Pero huwag kang mag-alala. Dahil sa video na ito, ipapaliwanag ko sa iyo ang isang mahalagang aral mula sa Stoic philosophy, isang aral na napalampas ng karamihang lalaki. Hindi ito tungkol sa pagiging manipulative. Hindi ito tungkol sa mind games. Ito ay tungkol sa pagbabago ng sarili mo para natural na maging attractive ka sa mata niya. Para sa susunod na beses na maalala ka niya, hindi niya mapigilan ang sarili niyang hanapin ka. Kaya kung ikaw yung lalaking pagod na sa pagiging scene-zoned, pagod na sa pagiging option, at gusto mong malaman kung paano kanya mamimiss ng sobra, manatili ka hanggang dulo ng video na ito. Magsimula tayo sa isang kwento. Si Marco, 26 na taong gulang, empleyado sa isang BPO company sa Makati. Average na lalaki. Hindi naman pangit, hindi rin naman artista. Pero mabait, maalaga, matiyaga. Yung tipong kapag may gusto siyang babae, ibinibigay niya ang lahat at may isang babae nga siyang gusto, si Alisa. Kawork niya. Maganda, matalino at laging nakangiti. Simula ng unang araw na nakapareha siya kay Alisa sa isang project, alam na ni Marco, ito ang gusto niya. Kaya ano ang ginawa ni Marco? Lahat. Lahat ng sinabi sa kanya ng mga kaibigan niya. Lahat ng nakita niya sa social media. Good morning messages. Libre ng lunch. Pagsundo pagkatapos ng shift. Random flowers. Surprise letters. Araw-araw, walang palya. At alam mo ba ang nangyari? Wala. Hindi naman galit si Alisa sa kanya. Hindi naman siya nandire. Pero wala ring spark. Wala ring excitement. Para kay Alisa, si Marco ay nandyan lang. Parang hangin. Parang tubig sa baso na laging puno. Hindi mo namimiss ang isang bagay na laging nandyan, hindi ba? At iyan ang unang malaking problema. Maraming lalaki ang naniniwala na kapag mas marami kang ibinigay, mas mamahalin ka. Kapag laging ka nandyan, mas mamimiss ka. Pero ang totoo ay ang kabaligtaran. Si Seneca, isa sa mga pinakadakilang Stoic philosopher, ay nagsabi ng ganito. Ang sobrang dami ay nagdudulot ng pagkawala ng halaga. Ang bihira ang nagpapataas ng presyo. Isipin mo. Bakit mo namimiss ang ulan pagkatapos ng tag-init? Dahil matagal itong nawala. Bakit mo namimiss yung luto ng nanay mo kapag malayo ka? Dahil hindi mo ito araw-araw nakukuha. Ang presensya na walang pahinga ay hindi nagpapataas ng halaga mo. Binababa nito. At iyan ang hindi naintindihan ni Marco. Hindi dahil sa hindi siya sapat. Hindi dahil sa hindi siya deserving. Kundi dahil hindi niya alam ang isang simpleng katotohanan. Ang lalaking laging available ay hindi lalaking namimiss. Pero may mas malalim pa ritong problema. Hindi lang ito tungkol sa availability. Ito ay tungkol sa isang mas malaking issue na kinakailangan nating pag-usapan. Alam mo ba kung ano ang totoong rason kung bakit hindi ka niya namimiss? Hindi dahil sa hindi ka gwapo, hindi dahil sa kulang ka sa pera, hindi dahil sa may iba siyang gusto. Ang totoong rason ay ito, wala kang sariling mundo. Pag-isipan mo, ang buhay ni Marco ay umiikot lang kay Alisa. Paggising niya, si Alisa ang unang iniisip. Habang nagtatrabaho, si Alisa. Pagkatapos ng shift, si Alisa. Sa bahay, si Alisa. Walang ibang topic ang buhay niya. Walang ibang direksyon. Walang ibang purpose. At ito ang nakakatakot na katotohanan. Kapag ginawa mong sentro ng mundo mo ang isang tao, hindi ka nagiging mas attractive. Nagiging mas boring ka. Bakit? Dahil ang lalaking walang sariling mundo ay walang mystery. Walang depth. Walang kwentong ibabalita. Wala siyang mapag-uusapan kundi ikaw. Wala siyang passion na nakikita mo sa mata niya. Wala siyang energy na nararamdaman mo kapag pumasok siya sa kwarto. Si Epictetus, ang dating alipin na naging isa sa mga pinakamahalagang Stoic philosopher sa kasaysayan, ay nagturo ng ganito. Huwag mong hanapin sa labas ang iyong kapayapaan. Hanapin mo ito sa loob ng iyong sarili. At iyan ang punto. Ang lalaking naghahanap ng validation mula sa babae ay nagpapakita ng isang bagay na kulang siya, na hindi siya buo, na kailangan niya ng ibang tao para maging masaya.
At wala namang babae ang gustong maging responsable sa kaligayahan ng ibang tao. Mabigat yon. Nakaka-pressure, nakaka-suffocate. Balikan natin si Marco. Isang gabi, nag-chat si Marco kay Alisa. Mahabang message. Sincere. Punong-puno ng damdamin. Sinabi niya kung gaano niya kamahal si Alisa, kung gaano niya ito kahalaga, kung paano niya kayang gawin lahat para sa kanya. Ang reply ni Alisa, "Salamat Marco, sweet mo talaga. Pero sana maintindihan mo, friends lang talaga ang tingin ko sa'yo. Friends lang." Dalawang salita na parang sampal, dalawang salita na parang balde ng malamig na tubig. At dun na nagsimulang mag-collapse ang mundo ni Marco. Dahil nung nawala si Alisa bilang romantic option, wala na siyang natira. Walang hobby, walang passion, walang goal na hinahabol. Lahat ng energy niya napunta sa isang tao na hindi naman niya nakuha. At ito ang pinakamasakit na leksyon na kailangang matutunan ng bawat lalaki. Kapag inilagay mo ang lahat ng halaga mo sa isang tao, nawawala ang halaga mo sa sarili mo. At kapag nawala ang halaga mo sa sarili mo, paano ka pa mamimiss ng iba? Kaya ngayon ang tanong ay simple. Paano mo babaguhin ito? Narito ang 3 Stoic principle na magbabago ng lahat. Una, buuin mo ang sarili mong mundo. Si Marcus Aurelius, ang emperador ng Roma at isa sa pinakakilalang Stoic philosopher, ay sumulat ng ganito sa kanyang journal. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng sapat sa sarili, na hindi kailangan ang pag-apruba ng iba para malaman ang sariling halaga. Ano ang ibig sabihin nito sa practical na buhay mo? Simple. Magkaroon ka ng buhay na kahit wala siya, masaya ka pa rin. Mag-gym ka. Hindi para gumwapo para sa kanya, kundi para sa sarili mo, para sa kalusugan mo, para sa disiplina mo. Mag-aral ka ng bagong skill. Mag-invest sa career mo. Magkaroon ka ng hobby na totoong pinaghihirapan mo, hindi yung ginagawa mo lang para may maipost sa social media. Balik tayo kay Marco. Pagkatapos ng rejection, 2 linggo siyang malungkot. Normal lang yun. Masakit. Pero isang araw, habang nakaupo siya sa kwarto niya, may nabasa siyang quote online mula kay Marcus Aurelius. At parang may tumama sa dibdib niya. Nag-isip siya, ano ba ang mayroon ako bukod kay Alisa? Ano ba ang ginagawa ko para sa sarili ko? At nang pag-isipan niya, wala. Walang gym, walang hobby, walang goal. Puro Alisa. Kaya nagdesisyon siya. Hindi niya hahabulin si Alisa. Sa halip, hahabulin niya ang sarili niya. Nag-enroll siya sa gym. Nagsimula siyang mag-aral ng graphic design. Isang skill na matagal na niyang gustong matutunan pero laging sinasabi niyang wala siyang oras. Nagsimulang bumili ng mga libro. Nagsimulang tumakbo tuwing umaga. Hindi para sa Alisa, para sa sarili niya. At dito nagsimula ang pagbabago. Pangalawa, matutong umalis ng hindi nagpapaalam. Hindi ibig sabihin nito na maging rude ka o maging cold. Ang ibig sabihin nito ay simple. Huwag mong ipaalam sa buong mundo na umaalis ka. Huwag mong i-announce. Huwag kang mag-post ng cryptic quotes. Huwag kang magparamdam. Tahimik na umalis. Tahimik na gumawa ng sarili mong buhay. Ito ang isa sa pinaka-powerful na Stoic concept, ang quiet withdrawal. Hindi ito tungkol sa pagiging petty. Hindi ito tungkol sa revenge. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng espasyo, hindi lang sa kanya, kundi pati sa sarili mo. Si Seneca ay nagsulat, ang pinakamalakas na aksyon ay minsan ang kawalan ng aksyon. Ang pag-alis ng tahimik ay mas malakas kaysa sa pagdating ng maingay. Isipin mo ito. Kapag ang isang tao na laging nandyan ay biglang nawala, ano ang nararamdaman mo? May kakaibang blanko. May emptiness. May parang kulang. Hindi mo alam kung ano. Pero may nararamdaman kang iba. Iyan ang power ng absence. At iyan mismo ang nangyari kay Marco. Nung tumigil siya sa pag-chat kay Alisa, walang dramatic na goodbye, walang last message na, sige, lalayo na ako. Basta tahimik lang siyang nawala. Unang linggo walang napansin si Alisa. Normal lang. Pangalawang linggo, may kaunting weirdness na. Parang may kulang sa office. Pangatlong linggo, napansin na niya. Ha? Hindi na nag-chat si Marco? Pang-4 na linggo, tinignan na niya ang profile ni Marco sa social media. At doon nakita ni Alisa ang mga pagbabago. Mas fit na si Marco. May mga bagong posts tungkol sa design projects niya. May mga pictures sa mga bagong lugar. May mga bagong kaibigan.
Mukhang masaya, mukhang buo, mukhang iba. At para sa unang pagkakataon na nag-curious si Alisa. Pangatlo, maging ang lalaking hindi niya kayang kalimutan. Ito ang pinakamahalaga sa lahat at ito rin ang pinaka-misunderstood. Maraming lalaki ang mag-a-apply ng no contact at iisipin na iyon na ang sapat. Lilipas ang isang buwan, mag-e-expect sila na biglang magme-message ang babae. Pero hindi ganun kadali. Ang tunay na secret ay hindi ang pag-alis. Ang tunay na secret ay kung sino ka pagbalik mo, o mas tamang sabihin kung sino ka habang wala ka. Si Marcus Aurelius ay sumulat, ang karakter ng tao ang kanyang tadhana, hindi ang kanyang mga salita kundi ang kanyang mga gawa ang tumutukoy kung sino siya. Ang ibig sabihin nito, hindi sapat na mawala ka lang. Kailangan mong maging ibang tao habang wala ka. Mas malakas, mas focused, mas disciplined, mas interesting. Dahil ito ang totoo, ang babae ay hindi namimiss ang presensya mo. Ang namimiss niya ay ang feeling na dala ng presensya mo. At kung walang feeling na dala ang presensya mo noon, walang mamimiss sa'yo. Pero kapag bumalik ka, o kapag nakita ka niya ulit, at iba na ang aura mo, iba na ang confidence mo, iba na ang buhay mo, dun lang magsisimulang mag-isip ang utak niya. Dun lang magsisimulang tumakbo ang imagination niya. Ano na nangyari sa kanya? Bakit ang gwapo na niya? Bakit ang taas na ng confidence niya? Bakit parang hindi na niya ako kailangan? At iyan ang pinakamatinding weapon ng isang stoic na lalaki. Ang energy na nagsasabing, okay ako kahit wala ka. Balikan natin si Marco sa huling beses. 6 na buwan ang lumipas. Nagkita silang muli ni Alisa sa isang company event. Pero ibang Marco na ang humarap sa kanya. Hindi yung Marco na laging nakatingin sa kanya. Hindi yung Marco na laging nag-aabang ng reply. Hindi yung Marco na nanginginig kapag kausap siya. Ang humarap sa kanya ay isang lalaking kalmado, confident, nakangiti pero hindi desperado. Maalaga pero hindi clingy, may sariling kwento, may sariling mundo, may sariling liwanag. Nag-usap sila. Pero this time si Alisa ang mas maraming tanong. Si Alisa ang curious. Si Alisa ang gustong malaman kung ano na ang nangyayari sa buhay niya. At pagka-uwi ni Alisa ng gabing iyon, may isang thought na hindi niya maalis sa isip niya. Bakit ko ba hindi napansin si Marco noon? Hindi garantiya na magiging sila. Hindi garantiya na magkakabalikan o magkakatuluyan. Pero ang punto ay hindi iyon. Ang punto ay ito. Sa unang pagkakataon, na-miss siya. Hindi dahil sa nagmakaawa siya. Hindi dahil sa nangungulit siya. Kundi dahil naging lalaki siya na worth missing. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Ikaw ba yung lalaking laging available? Yung lalaking walang sariling mundo? Yung lalaking iniikot ang buong buhay niya sa isang taong hindi naman sigurado sa kanya? Kung oo, hindi ka niya mamimiss. Hindi ngayon. Hindi bukas. Hindi kailanman. Dahil hindi mo namimiss ang isang bagay na laging nandyan. Pero kung pipiliin mong magbago ngayon, kung pipiliin mong buuin ang sarili mo, lumayo ng tahimik at maging lalaking hindi niya kayang kalimutan, magbabago ang lahat. Hindi agad, hindi overnight, pero magbabago. Si Marcus Aurelius ang nagsabi, ang pinakamahalagang bagay ay hindi kung ano ang nangyayari sa'yo, kundi kung sino ka habang nangyayari ito. Kaya simulan mo ngayon. Hindi bukas, hindi next week, ngayon. Kung may natutunan ka sa video na ito, subscribe mo ang channel na ito para sa mas marami pang mga aral mula sa Stoic philosophy na makakatulong sa'yo bilang lalaki. At ishare mo ito sa kaibigan mong kailangan marinig ang mensaheng ito. Dahil ang lalaking nagbabago para sa sarili niya, iyon ang lalaking hindi makakalimutan ng kahit sino.